po natin on the line si Ma'am Maria Felisa Badjola, ang Chapter Administrator ng Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter. Magandang umaga po, Ma'am Felisa. Welcome pong muli sa aming program. Nice to be back, Ma'am Felisa. Ano po? Bati mo na kayo, Ma'am, sa atin pong mga viewers and listeners. Hi, good morning, Care, and all the listeners po ng Bobo Radio. Ako po si Fe Badjola ng Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter. Una sa lahat po, happy birthday, Care, ha? Opo. So, ayan, salamat sa sa invitation po na makapag-share tayo ng ano yung mga giging plans natin for the upcoming Peña Francia Festival since next month na po ito. So, sa part naman po ng Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, ang paghahanda po talagang lagi nandyan and in advance kung pwedeng 1 month or more ang preparation kasi kailangan din natin mag-communicate sa national headquarters for other support or ano po yung mga plano natin kasi may i-deploy po tayong mga volunteers. Ano po, yung service natin lalo na sa safety po ng ating Peña Francia. Sa ngayon po, yung mga coordination po actually with the city of Naga, number 1 po yun. Ano po yung mga pagbabago since we have new pamamalakad po and kailangan din po natin alamin kung ano yung plans nila na mag-align po sa atin na anong pwede natin ma-contribute sa City of Naga lalo na po sa safety and then sa about sa medicals and all. So sa ngayon po, may mga coordinations and yung plans po ni-review namin yung previous natin na plans and ano po yung magiging bago. Lalong-lalo na po yung sa, ano po nire-require din ng city which is aligned po sa amin na mga previous din po. Nakahanda po yan na lahat na i-deploy natin our license po sa pag-first aid, lalo na yung standard first aid natin and insured po sila. So, yan po, sir, sa mga preparation and mayroon tayong mapping din, may bago po tayong ruta. Actually, same lang ito yung sa mga previous kasi last year na lang naman tayo nagkaroon ng pagbabago. So, ang alam ko babalik po yun sa bago, ay sa dating ruta. So, siguro masishare ko ngayon yung mga highlight na events natin, lalo na sa Traslasyon and then fluvial. Ano po, so same magkakaroon tayo ng mga medical station. Ngayon ang pagbabago is magkakaroon tayong mother station na dalawa. And then of course, yung mga stations natin, mini stations natin na ang mga i-deploy natin dyan ay mga license po talaga na sa first aid po. And then, yung participation po ng Bicol chapters, we will encourage po and it was requested already and asahan po natin yung additional ambulances na i-deploy po during the highest mga events and lalo na sa Traslasyon and fluvial. Although marami po yun there are also other parang 6 na events po ang pa-participate ng ating chapter this coming Peña Francia. Opo. Yun, okay. And ito, ma'am, isunod ko ng tanong, ma'am, palibasa part pa rin ito, ma'am, ng ating paghahanda. Ilang mga volunteers, ma'am, or mga medical personnel at staff sa kabuuan yung i-deploy natin ng ating chapter para, yun nga po, magbantay sa mga pangunahing aktibidad tulad po nitong Traslasyon and fluvial procession, Ma'am Felisa? Okay. So far, kung we will follow po yung noon, last year na deployment natin, nasa total manpower tayo na 285 sa ano po yun, meron po yun first aiders,
EMS personnel, EMT personnel, sa logistic personnel po meron, and then OPSEN kasi we need the proper documentation and reporting. Ano po yun, dapat on time kami din nag-re-report sa national headquarters. So, may different na services po yun. Like, sa safety services, RCYs, usually naman nakukunan natin. And then, of course, the 143 volunteers. Yung 143 volunteers natin also was scattered na din yan sa iba-ibang community. Pero since we are mobilizing po dito sa Naga City, mas preferred namin na yung within the area po yung ma-mobilize natin. So far sa lahat na naging participation na events po, total of total of 1,150. Tapos yung patient namin na catered last year is nasa 1,775. And this was reflected din sa ating report sa national headquarters. Yan po. Opo, iyon. And dito, ma'am, palibasa magde-deploy tayo ng mga volunteer, mga tauhan natin. Saang mga strategic place o ruta, ma'am, yung ruta ng procession, yung maglalagay tayo ng mga personnel para sa first aid stations, welfare desk, and even sa yung mga tents, Ma'am Pilisa? Okay. Last year, we have a total of 30 stations. Ano po, like yung sa follow natin tong Traslasyon. Wait lang, ha? Ay. First aid station. Ayan, sa Traslasyon po, meron tayong dyan sa may South Star Drag, sa may Del Rosario Street, Minds That Matter, sa may San Juan, along Peña Francia, marami tayo po dyan. And then, also sa Elias Angeles Street. Yung magiging mother station natin po dyan sa 15 Martires. Ano po. So, I'm just sharing yung about sa scenario ng Traslasyon. Sa Fluvial naman po, malamang magkakaroon tayo ng 2 mother stations sa dating 15 Martires and then additional doon sa may Plaza Rizal. So, yan po yung magiging natin, mga position along Peña Francia and then Elias Angeles and then some part po nung dun sa may sentro. Palibot po yan, lahat po yan. So, yun po yung magiging natin, scenario po. Okay, opo yun. And dito, Ma'am Pilisa, ano naman pong mga klase ng pasilidad or ambulansya o rescue assets, halimbawa tulad ng mga water safety assets para sa Naga River, yung nakahanda po para sa mabilis na pagtugon sa mga saklolo or itong mga i-rescue natin, Ma'am Pilisa? Okay. Unang-una po yung yung particular na asset natin sa pagre-rescue is yung sa ambulance. And then yung kasi sa water, medyo kami doon na negative kami na kung makapag-participate. Pero naka-standby lang kami if the city will need it kasi ang alam ko po marami din po doon magpa-participate. Sa ngayon, we'll see din kung ano pang need na pwede din namin makapag-request sa national headquarters. So far, yung last year we have the scooters na para umikot uli yung ating mga aiders na kung anong ang need pa. And then of course, meron tayong doctors and nurses to be deployed po sa mga mother station po. Yan po. Okay. And dito, Ma'am Pilisa, kayo po ba, ma'am, ay nakikipag-coordinate na sa mga, sa Naga City local government? And sa mga incident management team at iba pang law enforcement agencies para matiyak talaga po yung kaligtasan ng mga deboto sa darating po na Peña Francia, Ma'am Pilisa? For that naman po, very proactive po yung City of Naga na meron na pong siguro 2 meetings nang
naganap. So, yun yung proper coordination natin with them. And so far naman po, yung Philippine Red Cross po is number one din na will support the Naga City. So, lahat po yan coordinated with them and following their requirements po sa pag-deploy. And so far, since Philippine Red Cross also following the standard, yun po yun. Kailangan natin license. Ever since naman license talaga yun na deploy natin during the Peña Francia po. Okay. And dito, Ma'am Pilisa, ano po yung mga pinakamadalas na kaso o medical na emerhensya na karaniwan pong hinaharap ng inyo pong team kapag piyesta? And paano po kayo naghahanda para dito, Ma'am Pilisa? Okay. Ang mga major kasi natin, mga major na tawag nito, cases, yung siguro yung actually very limited lang siya. Almost ang minor natin yung pain and difficulties sa breathing, difficulty of may mga wound kasi may mga susugatan sila na tatapakan, ganon. May mga abdominal pain, abrasion, something like that. So yung mga actually minor cases lang naman talaga yung na i-encounter namin. Pero sometimes kasi yung kailangan din may medical na personnel na nag-a-attend sa kanila para din maiwasan na rin if ever kung major yan, at least meron nakaabang po kami na magtitingin sa kanila. And because our volunteers are licensed din, alam din nila kung anong gagawin ng mga protocol, yung collaboration sa pagta-transport. So, dapat meron po kayan proper way of doing it kung saan nila ipapasa. So, may proper, po yan, tawag nito, pag-transport po. Okay. And dito, Ma'am Pilisa, may mga particular po bang mga trainings o mga refresher courses na ibibigay po kayo para sa inyong mga volunteer bago sila i-deploy ngayong taon, Ma'am Pilisa? Yeah, definitely po. Meron kaming mga ganyan mga refresher lalo sa mga ERU namin, sa mga EMT, sa mga even the staff po, meron kaming way of how to coordinate, paano po ba natin i-execute yan, and even have practice through scenario, mga practical trainings din po sa iba-iba po na grupo. So, sinong gagawa ng, lalo na sa reporting, kung meron tayong may mga emergencies, na po sila dyan, meron ng kanya-kanya pong pagsasanay na ginagawa o piniprepare po ang chapter po. Okay. And paano nyo naman, Ma'am Pilisa, pinaplano na mamahala or mag-manage po sa communication and even the coordination sa pagitan po ng mga field medics and ng inyong emergency operations center habang dagsa po yung mga deboto sa kapistahan, Ma'am Pilisa? May mga logistical po kami na ginagamit like mga radio. Meron po kaming since sa mga reporting kailangan po yan online. Naka-prepare din po yung ating Starlink yung nagagamitin para po on time yung ating pagre-report. So may mga team din po tayong piniprepare to handle that. Then kung anong may mga briefing yan, debriefing na ginagawa at the start and then even after the activity para ma-address po natin kung anong mga kailangan, alin ma-maintain, ano po yung alisin, and so on and so forth po. Okay, yon. So ito, Ma'am Pilisa, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang may iiwan ninyong paalala, mensahe, or panawagan natin sa pangunguna po natin sa Red Cross Camarines Sur Chapter. Una sa mga senior citizen, mga bata, and sa publiko na dadalo dito
sa mga aktibidad para masiguro po yung isang ligtas, mapayapa at maayos na kapistahan nitong Peña Francia Festival, Ma'am Pilisa. Okay. Una-una po sa lahat yung safety natin ang kailangan natin na tandaan. So para din po, alam natin ngayon magiging huge na naman yung ating crowd since very popular po yung ating Peña Francia. So una po yung safety, kasi super mainit, make sure na din po na magdala sila ng mga protective gear nila, water number 1, and then of course kung meron sila pong mga nararamdaman or na-encounter po during the day sa road, meron po tayo mga trained na volunteers sa first aid, pwede po sila mag-approach. And even po kasi mga about welfare, lahat na services po ng Red Cross ay nandoon po. So may welfare po tayo, may welfare desk. We have the mother station for medical needs po. And then if alam ko po maraming gustong mag-volunteer, but then kung halimbawa interesado po sila, meron kasing dapat pagsasanay. So they have to understand before they have to undergo training. So sa ngayon po kasi marami na din po kami since we have mobilizing mga sa schools na trained na talaga. And if ever man po they want to volunteer, siguro prior to that na makapag na po sila sa aming chapter na kapag visit. Welcome din po kami sa mga donors kung gusto niyo pong mag-donate sa amin like food, kasi very limited din naman lang yung ating budget for that, pero very welcome po yun. Meron kasi dyan na on the day na din nagbibigay, salamat po doon sa mga nag-donate na, lalo na yung water, kasi we'll have also water station sa mga stations natin kasi kailangan din po yun. And siguro medicine or medical supplies, they can also support during that mga events po ng Philippine Red Cross and sa Inter Peña Francia po.